Belated Merry Christmas, everyone! Chero, I hope you had a really, really great Christmas. I did, kaya medyo happy tayo ngayon. But anyway, even sa sa gitna ng kasiyahan ng Pasko, mga kakotsero, meron pa rin mga taong nagme-message at nagtatanong sa atin, anong opinion ko dito, anong opinion mo dyan, Coach Jared, sa topic na to, etc., etc. At may mga nagre-request ng na kung pwede raw mag-react ako sa mga videos. Ngayon, mga kotsero, pinipili ko yung mga videos na nire-requestan ko na nire-reactan ko kasi lalo na pag mga chismis lang, hindi natin pinapatulan 'yan. Pero merong isa na nagpadala ng video ng isang interview. Unfortunately, it is again Attorney Harry Roque. Kagagawa lang natin ng video sa kanya nung nakaraan. Siya ulit ngayon. Salang ulit. But anyway, this is not intentional. No? Hindi natin tinitira si Attorney Harry Roque. Pero, nagtanong kasi itong viewer natin, itong nakafollow sa atin sa Facebook, kung ano raw yung opinion ko sa sinabi niya tungkol sa China at ang pag-atras daw nito sa pagpopondo ng mga proyekto sa Pilipinas. Oo, di reacta natin. Tingnan natin kung ano ba yung muna yung sinabi ni former spokes and now attorney. Of course, dati pa naman attorney, but now wala na yung spokes na title. Former spokes Harry Roque. Ito po yung video, mga kotsero. Panoorin natin to. Itong mga kapitbahay natin, bakit hindi natin gayahin kung ano man yung kanilang hakbang? Kasi hindi lang naman Pilipinas, hindi lang China yung involved dyan sa gawan sa teritoryo sa China Sea, sa West Philippine Sea, nandyan pa yung Vietnam, nandyan yung Indonesia, at iba pang mga lugar. Wala tayong masyadong naririnig dito. In fact, yung iba yung naririnig natin dito development ng dalawang bansa, nagtutulungan ng dalawang bansa para ma-develop yung isang developing country. Why not? Kaya natin kung paano nag-deal yung diplomasya na ginagawa nila towards China. Well, hindi natin ginagawa yung ating ginagawa ng mga karatig bayan natin. Wait lang. Bago ako mag-react sa sabihin ni Attorney Harry Roque. Medyo leading yung tanong ni Admar doon. Medyo leading. Kumbaga parang nagsasuggest na siya ng dapat isagot. Naman. Ay, nako. Anyway, tuloy natin tong video para magkaalaman na. Ginagawa ng mga karatig bayan natin kasi siguro ayaw natin maging kasing-inglad ng ating mga karatig bayan. Ang gusto natin pakinggan yung magpinsan. Ang gusto nila, go, 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 Uncle Sam! O yan, miski wala namang awanti kwarta naman, di ba? Matakin mo pinagamit ang ating base militar, wala man lang bayad. Ay, the first in Philippine history, miski mga pagkakataon na nagkaroon tayo ng hindi patas na tratado, may bayad ng kaunti sa mga base militar na ginagamit ng mga Estados Unidos. Ngayon lang pinamigay ang ating mga base militar na hindi man lang humingi ng kahit anong kabayaran. I don't think that's accurate. EDCA, mga kakotsero, yun yung pinakahuli. Kung saan may agreement na maglalagay nga naman ng not permanent installations. Hindi yung permanenteng mga base militar yun. Mga lang yun, temporary military installations dito sa Pilipinas. At sa EDCA ho na yan, mga kakotsero, kasama po kasi dun sa agreement na yun na hindi maniningil ng rent. Noon pa ho yan. 2014 pa ho yan. So yun yung talagang usapan doon. Hindi talaga kasama sa usapan yung rent. At hindi ho pinamigay. Although ang sinabi doon sa agreement nung nakaraan or sa in-announce pala na doon sa pagpapatayo ng bases na yun, magpapatayo daw ng mga buildings and facilities doon sa mga chosen EDCA sites. And yun na yung parang investment doon. So, yung sinabi ni Attorney Harry Roque tungkol doon sa pinamigay yung base militar, I don't think that's an accurate description of what happened. Nasa EDCA agreement kasi yun na hindi, if I'm not mistaken, I could be wrong. I don't have the document right now. But if I remember it correctly, nasa agreement po kasi talaga ng EDCA, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement,
na sa mga base na gagawin dito sa Pilipinas hindi maniningil ng upa. So kung meron tayong sisisihin, hindi ang Marcos administration doon, kung sino yung pumirma doon sa EDCA. Panahon pa yan ni Panot. So siya ang dapat sisihin doon. And it's not unprecedented. Although yung Subic at saka yung Clark, umuupa dyan yung mga dati. So, but this was already expected nung pinirmahan yung EDCA. So, hindi ko alam kung saan yung hinugot doon ni Attorney Harry Roque, yung sinabi niya na awanti kwarta. Totoo naman. Hindi ko talaga kikita yan kasi nandun sa agreement na hindi hindi maniningil ng paupa sa EDCA. So, yun. Anyway, tuloy natin. Ngayon lang pinamigay ang ating mga base militar na hindi man lang humingi ng kahit anong At saka hindi pinamigay, take note. Hindi pinamigay. Hindi ho siya hindi binigyan ng titulo ang US government na ang pag-aari mo na yung lupa na yan. No. It's essentially meron na mga military bases doon, may mga base militar na ang Pilipinas at sa pamamagitan ng EDCA palalawakin at palalakihin nga yung mga base militar na yun with the aid of the United States. So it's weird lang nung sinabi ni former spokes na siguro, kasi tanong ni Admar bakit ba ayaw natin gayahin yung mga kapitbahay natin sa Vietnam, etc., na meron namang maayos na development kahit hindi nagkakasundo sa West Philippine Sea. At ang sagot ni Attorney Harry Roque, kasi baka kasi ayaw natin sa development. Parang ang layo naman dun sa But anyway, sige, tuloy natin. Ang kapalit, siyempre, galit sa atin ng China. Hindi na pinondohan ng mga proyekto. Yung mga napakamoderno mga tren na meron na ngayon sa Vietnam, sa Indonesia, sa Laos, pinagkait sa atin ngayon ng China. Kasi natural, bakit natin biregaluhan? Bakit regaluhan ng China ang kumakalaban sa kanya? Pero tingnan nyo po, ang Vietnam, ang dapat nating gayahin ng mga hakbang. Dahil ang Vietnam, gaya ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi pinayagan ni isang inch ng kanilang teritoryo mawala. At kung kinakailangan, mainit ang kanyang mga salita. Pero hindi niya tinatapos yung relasyon ng Vietnam at China dahil sa mga pinagagawang isla. Sinusulong pa rin ang pangangapital, sinusulong pa rin ang pangangalakal, sinusulong pa rin mga proyekto na binibigay ng China. Okay. Napakagaganda na ng trend nila ngayon. No? Yan din pong karanasan ng Indonesia na meron na ngayong bullet train mula Jakarta hanggang Bandung. Yung whoosh. Dati po talaga lilipad ka lang, no? Dahil napakatagal po ng road travel. Ngayon, bullet train na po ang ginagamit nila. Yan po ay isang proyekto na pinondohan din ng mga Chino. Pero pagdating po sa usapin ng South China Sea, maanghang din ang salita ng Indonesia. Ang pagkakaiba natin sa Vietnam, ang pagkakaiba natin sa Indonesia at sa Malaysia, pareho tayong naninindigan doon sa ating sinasabing teritoryo natin. Ang pagkakaiba natin, realistic yung dalawang mga bansang yan. Na pangalawa pa rin pinakamalakas na economic power ngayon ng China at kapitbahay. So kinakailangan makinabang tayo sa kayamanan din ng China. So binabalansin nila yung pagprotekta sa kanilang teritoryo doon sa mga benepisyong makukuha nila sa China. Dahil nga po dito sa magpinsan, sinarado natin ang pinto sa lahat ng pinsan talaga. Dahil tinarato nating kalaban ang China. I think that's a red herring. I don't like si Martin Romualdez. Hindi ko gusto si Martin Romualdez, promise. I don't like the guy. Masyado siyang nakikialam sa politika. I mean, he is the consummate trapo. Ayun, trapo talaga. Trapo talaga si Martin Romualdez. Trapong-trapo talaga siya. So, I don't like si Martin. Pero para sabihin na dahil lang sa magpinsan, and I'm assuming there he's referring to PBBM and Martin Romualdez. Dahil daw sa magpinsan, quote unquote, wala na tayong napapala dahil sa China. Wala tayong napapala sa China. Dahil daw ang magpinsan, go Uncle Sam. Ganun daw kasi. Ganun daw kasi yung magpinsan. Okay, balikan ho natin ang history. Kung nakalimutan na ho natin,
Ang build po ay sa ilalim po yan ng Pangulong Duterte, di ba? Kung naalala po natin yan. Yan po ang legacy program ng former President Rodrigo Roa Duterte. At marami hong nagawa ang build. Basta hindi kasama ang China. Basta ko hindi nakasama ang China, magagawa po ang lahat ng proyekto ng build. Bakit? Contrary sa sinabi po ni former spokes attorney Harry Roque. Wala pong pakinabang. Nagulat nga ako, hindi sinabi ni former spokes to Wala hong napakinabangan ang build sa China pledges. Ulitin ko po para tumatak lalo. Walang napakinabangan ang build program ni President Rodrigo Roa Duterte mula sa China. And take note mga kotsero, tayo pa ang nandiligaw sa China noon. Diba? Sabi lang ni former spokes Harry Roque, dati naman maaanghang pa rin ang mga salita pero nagpapatuloy ang mga programa ng China, etc. I beg to differ. Bakit? Papakita ko po sa inyo. Ito po ay isang article noong 2021 pa o wala pang President Bongbong Marcos dyan. Ang title niyan ay Unfulfilled Promises. Sa Business World nyo po yun mababasa. And hindi po natin babasahin yung opinion ng author dito. Ang babasahin po natin yung mga numero na kanyang ipinakita. Ang sinabi po niya, ito, months into his presidency in 2016, President Rodrigo Duterte announced a foreign policy pivot to Beijing. Totoo naman yan. Nung si Digong ang presidente, ang buong Pilipinas, umiikot no, ng polisiya. No? From previously, 2010, kay Panot Aquino, now to Digong, to the president that was Digong, from US, biglang nag-China, di ba? As he shored up $24 billion or 1.2 trillion pesos in funding pledges from China. Ibig sabihin, mga kotsero, nangako ang China ng 1.2 trillion pesos ng pondo para sa mga proyekto dito sa bansa. Okay. Eto na ngayon, mga kotsero. Yung una dong listahan ay merong 26 big ticket projects. 26 na malalaking mga proyekto at dapat daw, ito daw ay dapat magpapakita ng greater confidence o malaking pagtitiwala sa bilateral relations sa gitna ng Pilipinas at ng China. Actually, nakakabulag naman talaga ang 1.2 trillion pesos. Diba? Nakakabulag naman talaga yan. Ang 1.2 trillion pesos. So, umasa ang lahat ng Pilipino. Including myself. Kahit anti-Chinese Communist Party ako, sabi ko, sige, kung mamumuhunan sila ng 1.2 trillion pesos sa Pilipinas at maiaangat ang buhay ng mga Pilipino, let's give them a chance. Yun. Ngayon, ito nangyari. Nangako ng mga proyekto. Subic Clark Railway Project. Okay. Bonifacio Global City Ninoy Aquino Airport Segment, Manila Bus Transit, Rapid Transit. Okay. Safe and Smart City Projects, kapartner ng Huawei Technologies. Transportation and Logistics Infrastructure at Sangli Point by Cavitex Holdings. Okay. At marami pa. 26 lahat yan. Lahat yan, mga kotsero, ay parte ng Belt and Road Initiative. Ito kasi yung flagship program ngayon ng China. Kung saan nagpapautang sila sa mga maliliit na bansa para sa mga development programs nila, etc. Tapos, babayaran nila ang China na may maliit na interest, quote-unquote, maliit na interest. Okay, ito na ngayon na nangyari. Pumayag tayo. 1.2 trillion, guys. 1.2 trillion. Anong nangyari sa 1.2 trillion? Di wala. Ano ba nangyari?
Ayan. Puntahan ngayon natin yung numero. The pivot has not benefited the country. Ulitin natin to. However, pero, the pivot, ang paglipat, ay walang naging benepisyo sa bansa. Tulad ng pinangako noong 2016. Bakit daw? Itong kwento. Less than 5% of China's promised $24 billion in loans and investments have come to fruition. Sa 24 billion na ipinangako na pledge, mga pinledge na popondohang mga proyekto, 5% lang ang natuloy. 5% lang of the 24 billion. Ano yung 5% na yan? Okay. Also, only a few China-funded projects have been completed or are set to be completed in 2021, such as the Binondo Intramuros Bridge and the Estrella Pantaleon Bridge, both of which had been hounded by controversies relating to the use of Chinese construction workers instead of Filipinos. Which is against the Constitution, by the way. Labag po yan sa Constitution. Kasi ang nakasulat po sa Constitution sa Section 12, sa Article 12, ay kapag merong mga proyekto na ipapasok sa Pilipinas, ang first consideration bilang ng mga empleyado, mga employers, ay dapat Filipino citizens at hindi mga foreigners. So, hindi ko alam ba't natuloy itong mga to. Pero, yun na nangyari. In fact, one major project funded through ODA yun yung overseas funding, international funding. The 12.2 billion Kaliwa Dam project remains in the early stages of implementation with continuing objections from indigenous groups and local governments. While there is a new China Finance Bridge project connecting Samal Island and Davao City, it has been noted that other prospective China finance projects were now going to be funded by other foreign sources, such as the Panay-Guimaras Negros Bridge, which is aimed at improving the transport of agricultural goods in the region. So yung mga mga kotsero, take note, this is well into 2021. 2021 ho ito, mga kotsero, ito mga unfulfilled promises na to. Wala pa pong President Bongbong Marcos dyan. Friendly pa po tayo sa China dyan. Wala pa po masyadong issue sa West Philippine Sea niyan. Pero noon pa man, hindi na tumutupad sa usapan ang China. So hindi ko po alam kung saan nanggaling po yung sinasabi ni former Spokes Attorney Harry Roque na kaya po nag-pull out, kaya daw binawi ng China ang pagpopondo sa mga proyekto dito sa bansa ay dahil sa pang-aaway daw natin at pagkampi daw natin sa Amerika. Mga kotsero, nung panahon pa lamang nila, nung sila yung nakaupo sa Malacanang, mga kotsero, hindi na ho tinutupad ng China yung kanilang pangako. Noon pa man. Actually, sinabi pa nga ni former tawag dito, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor na si Jokno. Okay? China fell short of vow to help finance build. Wala pang President Bongbong Marcos nito, although nanalo na siya ng eleksyon, pero May 28, 2022 lang to. Wala raw naitulong ang China, mga kotsero. Wala raw silang naitulong. Anong sinabi ni Ben Jokno? Ngayon, Finance Secretary na. Si Ben Jokno, no? Anong sinabi niya? Maraming pangako, pero di masyadong nakadeliver. Although nakapag-donate siya ng some bridges tulad ng magandang bridge sa Binondo at yung ginagawa sa Makati, yung donation lang yun, pero nakatulong din sila in certain ways. Yung train sa Mindanao, I think China ang gagawa nun. Hindi na matutuloy yan. Iba na ang magpopondo dyan. Japan na. Kasi matagal umusad. I don't know how much that would cost. I don't know kung ipagpapatuloy nitong admin.
So, hindi ko alam kung ano yung sinasabi dito ni former spokes attorney Harry Roque. Hindi ko alam yung connect ng sinasabi ni former spokes na kaya daw hindi pinopondohan ng China ang mga proyekto sa Pilipinas ay dahil sa go Uncle Sam ng magpinsan. Sorry, it doesn't connect. Why? Bakit hindi nagko-connect? Kasi panahon pa lang ni Digong, wala nang pumapasok na construction, walang pumapasok na development programs galing ng China. Panahon pa lang ni Digong yan. Ngayon, mga kakotsero, minention yung sa Vietnam, minention yung sa Indonesia, minention yung sa Laos. Yung sa Vietnam po, mga kakotsero, yun lang ang pinayagan ng Vietnam. Nag-iisang proyekto out of many proposals. Yun lang nag-iisa na yun, yung trend na yan, ang pinayagan ng Vietnam. Bakit? Kasi nag-iingat sila sa China. Kasi alam nila na si China kilalang kilala sa debt trap. At itong pinagmamalaki ng Indonesia, yung WUSH. WUSH ang pangalan nun WUSH High Speed Railway. HSR. WUSH HSR. Ngayon, kinagagalitan ng mga lokal ng Indonesia. Bakit? Una, hindi nagpaalam sa mga tao na magbobomba ng mga tunnel. Nasira ang mga bahay, nasira ang mga easement, nasira ang mga bagay-bagay, naargabyado yung mga citizens na nandun. Pangalawa, delayed ng napakatagal na panahon. Pangatlo, baon na sa utang ang Indonesia dahil dyan. Kaya yun. So mga kotsero, hindi ko alam kung bakit hina-hard sell ni Attorney Harry Roque ang China sa mga audience nila. Hard sell Hard sell. Parang, kumbaga parang nine-networking. Parang nine-networking Okay sana to, kaso ayaw mo Ganun. But mga kotsero, I guess it's because, again, I think it's mainly because of their political affiliation. Sila po hindi man napipilitan siguro. Sila po pumapanig sa China dahil sa kanilang kakampi sa politika. And alam naman natin pag ganung klase ang usapan, parang wag naman sanang ganun, di ba? Sana unahin mo natin yung kapakanan ng lahat ng Pilipino. Hindi lang nung opinion, hindi lang yan dapat nakabase sa opinion ng kung sinong kaalyado natin sa politika. So, I hope one of these days, sana kung sino man, you know who you are, yung nag-send sa akin ng video na to. Kilala mo na ang sarili mo. So, I hope na nasagot ko yung tanong mo. And, kung gusto nyo magpadala ng mga ganitong klaseng videos, magre-react tayo sa mga komentaryo ng iba, send nyo lang. Padala nyo sa akin. Tingnan natin kung pwede natin mapag-usapan dito. Pero siguraduhin nyo na walang chismis, guys. Siguraduhin nyo na walang chismis. Kasi may nagpadala sa akin nung sa yung sa tawag dito. Yung narcolist daw, si PBBM daw, nasa narcolist. Alam nyo mga kotsero, hirap paniwalaan naman gano'n. Alam nyo kung bakit? Sabihin ko sa inyo kung bakit. Kasi nga, nitong nakaraang 2 weeks ago yata or 3 weeks ago, meron ding nagsulat ng article mismo. Anong sinabi? Si Rodrigo Duterte daw ang pinakamalaking drug lord sa Davao City. Mapapatunayan nyo ba yun? Sige nga. Pag yung ganun, huwag natin pag-usapan yung mga chismis. Sa PBBM, nasa narcolist, chismis yun Si Digong daw, pinakamalaking drug lord sa Davao, chismis yun. Huwag ganun ang pag-usapan natin. Pag-usapan natin yung mga ganito, yung mga pwedeng ma-fact check, di ba? Huwag ganito pag-usapan natin. Huwag tayo masyado maniniwala sa mga chismis. Well, unless yung chismis pabor sa sa politika nyo, di ba? Kung yung chismis paninira sa kinaiinisan nyo sa politika, bahala kayo. Pero ako, hindi kasi ako ganun Kung happy kayo ng ganun, kayo na lang, huwag nyo na kayo damay. So, yun mga kakotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Okay, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel.
Please don't forget to subscribe sa Coach Jared YouTube channel and sa ating din po Facebook page. Pa-follow din po tayo dyan. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time. Bye!